Pasigenyo, magandang gabi sa pagpapatuloy ng ating inihahatid na balita kaugnay sa Pasko Titap 2023. Nandito tayo ngayon sa West Bank Road, dito sa May Jenny's, Barangay Rosario. Atin na ngang nakita na nandito ang Pasig City Band sa pangunguna nga nila itong paradang ito, at nakasama nila dito si Vice Mayor Dodo Jaworski Jr. kasama ang kanyang pamilya. At sila ay namamahagi ng mga candies, freebies at iba't iba pa. Iba ang Pasko Titap ngayong taong ito dahil ang mga float mula sa mga barangay sa District 1 ay umikot sa mga kalsada ng Distrito 1. Samantalang ito ngayon ay ang District 2 barangay floats, at nangunguna nga dito ang float ni Vice Mayor Dodo Jaworski Jr. kasama ang kanyang asawa na si Mikey Kawangko Jaworski at ang kanilang mga anak. Makikita din ang mga bata mula dito sa Barangay Rosario na talagang masaya at naghihiyawan, nagsisigawan, humihingi ng mga freebies na ipinamamahagi ni Vice Mayor Dodot at ng kanyang pamilya. Gaya ng aking binanggit kanina sa nauna na nating balita, ang float ng District 1 at District 2 ay magtatagpo nga dito sa may West Bank patungo sa Bridgetown. Kabilang sa mga barangay sa District 2 ay ang Pinagbuhatan, San Miguel, gayon din ang Maybunga, Manggahan, Santolan, De La Paz at ang Rosario. Makikita dito nakaabang ang mga kabataan ng Rosario at isa-isa silang kumukuha doon sa ibinapamahagi ni Vice Mayor Dodot na mga candies at mga chichirya. Kanina pa nag-aabang ang mga residente dito, ang mga Pasigenyo, kanina pa nila inaabangan ng pagdaan nga ng mga floats mula sa District 2. Taon-taong isinasagawa ang Pasko Titap at ito ay isa sa mga pinaka-inaabangang aktibidad ng mga Pasigenyo. Kasalukuyan po ay nandito tayo sa West Bank Road sa May Jenny's, Barangay Rosario, at inaantabayanan ang pagdating din o pagdaan din ng District 1 floats dahil sila po ay magsasalubong dito sa may West Bank para tumungo sa Bridgetown, Barangay Rosario, kung saan isasagawa nga ang isang mini concert. Although nauna na po doon ang ilang bang mga Pasigenyo, nandun din ang Pasig Public Information Office at sila ay nagsasagawa na ng programa. Makikita din natin ang buting asawa ni Vice Mayor na si Mikey Kawangko Jaworski at ang ilan pa sa kanilang anak. Floats po mula sa District 2
ay dumaan na sa mga kalsada ng East Bank Road, Legazpi Bridge, at ngayon nga ay nasa West Bank Road. Dadaan po ito ng A. Rodriguez Avenue para makarating sa Bridgetown. Sa unahan, itong parada ng mga floats ng District 2 ay makikita ang Pasig City Band. Kanina inihatid na natin ang balita kaugnay naman sa mga floats mula sa District 1. Nandun tayo kanina sa Barangay San Nicolas, kung saan ang naging assembly point naman nila ay sa may Caruncio Avenue. Maraming barangay ang kabilang sa Distrito 1, kung kaya't mahaba-haba ang kanilang naging parada. Ngayon ay inaantabayanan sila upang magsalubong dito sa may West Bank para magkasunod ng kakarating sa Bridgetown. Siguradong marami ang nakaantabay na mga Pasigenyo, kagaya ng nila Olano, Anjo at ang Javier family. Makikita natin ngayon nakausap ni Vice Mayor Dodo Jaworski Jr., ang hepe ng Peace and Order Department na si Colonel Rodrigo De Dios, at upang masigurado ang kaayusan nitong paradang ito ay pinangunahan iyan ng ating Peace and Order Department. Katuwang dyan, kasama dyan ang PSD, ang Action Line, ang TPMO. Kung kasama kanina sa parada ng Pasko T-Top 2023 District 1 ang mga konsehal ng Distrito 1, dito naman ay kasama ang mga konsehal ng District 2. At atin na nga makikita na kabilang sa mga councilors na nandito sa District 2 ay sila Consi Cory, Consi Angelo, Consi Maro, at si Consi Boboy Agustin. Pahingin na lang po ako ng message para sa mga Pasigenyo. Ito, message. Kasama din si Consi Saibel. Ang unang-una naming message, pasensya na po, sorry po sa mga natatraffic ng dahil sa amin. Hello po. Merry Christmas! Happy Pasko T-Top sa atin. Dito po, Merry Christmas! Merry Christmas, Pasigenyo! Lalong-lalo na dito sa Rosario. Connect ng Manggahan. Luan, congratulations! We're so proud of you. Welcome back. And hi everyone! Merry Christmas po. I hope na-enjoy nyo ang gabing ito sapagkat pumuputitap ang buong Pasig. Merry Christmas! Merry Christmas! Congratulations, Madam Luan, and Merry Christmas and Happy Pasko Tita po sa lahat ng Pasigenyo. Pasensya na po sa mga naiipit po sa traffic ngayon, pero patapos naman na. Ayan, luluwag na ulit. Bakit? Yes, Bakit salamat. ang ganda-ganda mo ngayon? Merry Christmas po sa lahat ng mga Pasigenyos. Kamusta na po kayo dyan? Sana mag-enjoy kayo itong Christmas season. Merry Christmas po ulit. At ayan nga po ang mga konsehal ng Distrito 2 mula kay Consi Maro Martinez, Councilor Angelo De Leon, Consi Saibel Asilo, at gayon din si Councilor Cory Raimundo at si Consi Boboy Agustin. Habang inaantay ang ilan pang mga barangay, ang mga floats ng mga mula sa barangay sa District 2. Bahagyang naantala ang pag-arangkada ng float dito sa District 2, yung mga kasama sa District 2 na parada, dahil inaantabayanan doon sa may unahang bahagi ng West Bank Road ang pagdating naman ng parada ng mga floats mula sa District
Hindi mawawala ang drum and lyre sa mga parada. Sila nagbibigay buhay sa isang parada. Kung kaya't kanina rin sa District 1, makikita natin ang iba't ibang mga grupo ng drum and lyre mula sa iba't ibang barangay. Gayon din, kasama din ang ilan naman mula sa barangay, sa mga barangay dito sa District 2. At makikita nga natin, ito ay ang nakikita ay ang float ng Barangay Rosario. Tila isang malaking stereo ang naging float ng Barangay Rosario. At ngayon naman, makikita natin na paparating na nga ang Barangay San Miguel. Nakita natin kanina si Cap, Manny, kasama yung iba pang mga kagawad at ang kanilang mga sangguniang kabataan. Ayan, si Cap Manny, nandyan siya. At ganun din ang mga kagawad. At kasunod na nga nila ang kanilang float na ating aabangan. Makikita natin itong Pasko Titap ng Barangay San Miguel. Yan ang nakalagay sa kanilang float. Mapapansin din ang chapel sa ibabaw na ito. Sa ibabaw nito. Medyo kahawig itong parang chapel na ito ng kanilang chapel sa Barangay San Miguel. Ulitin lamang natin, kabilang sa mga barangay sa District 2, Barangay Rosario, San Miguel, Santa Lucia, gayon din kasama ang May Bunga,
Kasama din po dito ang Manggahan, Santolan, Pinagbuhatan at ang De La Paz. Kasalukuyan po ay nandito tayo sa West Bank, dito sa Barangay Rosario, malapit na po sa Jenny's Avenue o sa Jenny's, dahil ito po ay ang lugar kung saan magtatagpo ang parada ng District 1 at ng District 2 para magkasunod na po silang makarating sa Bridgetown. Sa Bridgetown naman po kasalukuyan ang nagsasagawa ng programa at mamaya nga po ay magkakaroon ng concert na pangungunahan ni Ellie Buendia at ng ilan pang mga artist. Makikita natin ang Barangay Pinagbuhatan kasama ang kanilang mga kagawad at ang sangguniang kabataan. Makulay at may mga nagsasayaw doon sa likod ng mga opisyales. At nasa likod naman itong kanilang mga mananayaw ang kanilang float. At susubukan natin na makahingi ng konting mensahe sa mga kasamang barangay officials. Hello po, hello pa. Merry Christmas. Sino po ang in charge? Si Kuya Tony. Kagao Tony. So, hingin lang namin sa inyo information. Anong inspiration dito sa float na ito? Ayan, siyempre po, ang inspiration po namin, tulad ng ating binaba na criteria, kailangan po 90 o 100% na recyclable material. So yun po yung ginawa namin, yun po yung inspiration namin na sana po ang tangkilikin po natin siyempre po sa ating Pasko Titap ng Pasig. Yun po, Pinoy, Paskong Pinoy po ang ating tema. Kaya po humingi po kami ng suporta sa inyo, buong Pasig, na sana po kami pinagbuhatan. Yes, tayo na. Maraming salamat po. Good luck. Merry Christmas! At ayun nga po, Merry Christmas po. At yan nga po ang mga kagawad ng Barangay Pinagbuhatan. Ayon sa kanila, ang kanilang float ay gawa sa mga recyclable materials at ito ay nakaayon sa tema na Paskong Pinoy. At talaga namang makulay at maganda sa paningin na itong mga costume ng kanilang mga mananayaw. Maya-mayang konti, kapag malapit-lapit na itong float, ay mas magkakaroon tayo ng tsansa na makita yung sinasabi kanina ni Kagawad Tony na gawa sa mga recyclable materials ang kanilang float. Nakita na natin dito sa parada ng District 2, Pasko Titap 2023, naunahan si Vice Mayor Dodo Jaworski Jr. kasama ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak. At kasunod nga po dito ay kasunod naman po ay ang mga konsehal ng District 2 at sinundan naman po ng barangay. Kaya para din po doon sa mga naghahanap kila Mayor Vico, hinahanap sila ng mga taga dito sa District 2. Doon po sa Bridgetown, maaaring makita po natin ang ating iba pang opisyal at yung iba pang mga float ng District 1. Ang meeting point ng dalawang distrito ay sa West Bank Road. Malapit na po doon sa may Bridgetown po iyan. Ang Barangay Pinagbuhatan po ay pinagsama-sama na po ng mga residente ng Nagpayong at ng Pinagbuhatan proper. At ngayon makikita na po ninyo ang float ng Barangay Pinagbuhatan at tunay naman na gaya nga ng sinabi ni Kagawad Tony, gawa ito sa mga recycled materials.
Kasalukuyan, nakita na natin ang Barangay Rosario Float, Barangay San Miguel Float at sinundan ng Barangay Pinagbuhatan. Ngayon, medyo mabagal lamang ang andar ng parada dahil nga magsasalubong ang District 1 at District 2 Pasko Titap 2023 parade dito sa may West Bank Road, Barangay Rosario. Para sa mga motorista, maaari talagang bumagal ang daloy ng trapiko kung kaya't maaari pong dumaan sa mga alternatibong ruta na inihayag naman ng PIO ng Pasig nitong mga nakalipas na araw. May makikita tayong mga coconut shells at sa taas nito ay ang kanilang mga parol. Para sa mga manonood ng iNews Pasig, kasalukuyan po ay nasa West Bank Road tayo sa may Barangay Rosario. Yung unahan po nitong paradang ito, posibleng nandun na po sa may malapit sa Bridgetown. Kanina sa parada ng District 1, nakita naman natin ang mga opisyales ng mga barangay mula sa District 1 na kasama din yung iba sa kanila na nagparada at talaga namang pinaghandaan umano nila ito. Pinaghandaan umano nila to. At habang nakatigil tayo dito sa West Bank Road ay may nakita lang tayo eh. Nakita natin kanina si Cap Baroque Alvarez kasama yung kanyang mga kagawad. Hihingin lang natin, subukan natin mahingi sa kanilang mga kasama kung ano nga ang inspirasyon nila dito sa kanilang float. Kahit sino po ang pwede magsalita tungkol po dito? Kagawad Terry, hihingin lang natin ang kanyang information. Ano po ang inspirasyon niya dito sa inyong float? Magandang gabi po, no? Masaya po kami ngayon dahil dito sa ating Pasko Titap na ginagawa taon-taon. Ang aming pong tema ngayon ay talagang makikita natin na Filipinong-Filipino. Nakita natin doon na mayroong nagpuputo bumbong, may nagluluto ng bibingka, kasi yun ang tradisyonal na ginagawa noon. After yung Misa de Gallo, di ba ang mga tao pupunta doon sa pondahan para kumain, may uminom ng tsaa. At ito ay hanggang ngayon kaugalian pa rin ng mga Pilipino. Kaya po ang tema natin, tamang-tama, Paskong Pinoy, Paskong Pasigueño. Dahil po nakapaloob dito ang tradisyonal na Paskong Pilipino. Gaano katagal nyo ito pinagandaan? Ay actually ma'am, ano to eh, halos 3 days lang po. Rush na rush po talaga to, pero pinilit po namin matapos kasi gusto namin mag-participate dito sa Pasko Titap sa Pasig. Wait lang po. Salamat po ma'am, salamat. Congratulations ha. Thank you po. Salamat po. At atin nga pong nakapanayam si Kagawad Terry Katok. Siya yung parang naging puno abala dito sa kanilang float at ayon sa kanya, ang kanilang inspirasyon ay dahil nga sa tradisyonal na Paskong Pinoy. 3 araw lang yung kanilang inilaan para dito, ngunit talagang pinagsubikapan nila na maging maganda. At ang habol dito ay upang magwagi rin syempre ang barangay may bunga.
Nakita din natin ang sangguniang kabataan ng Barangay Maybunga, kasama sila kanina ng kanilang mga barangay officials. At ito nga yung kanilang float. Makikita sa likurang bahagi na merong gumagawa ng puto bongbong, tradisyonal na Paskong Pinoy. Kasunod naman ng Barangay Maybunga ay ang Barangay Santolan. At kasunod ng Barangay Santolan ay ang Barangay Santa Lucia. Yan! Sabi ka nga, Mor! Muli ang mga floats na nakita natin dito sa District 2. Pasko Titap 2023 Parade ay ang float na pinangunahan ni Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Kasama din po ang District 2 Councilors na ating nakapanayam kanina, ang mga barangay ng San Miguel, Rosario, Pinagbuhatan, Maybunga, at nakita na rin po natin ang Santolan, at ang Santa Lucia. Medyo tumigil lamang sa pag-arangkada itong paradang ito ng District 2 dahil sa unahang bahagi nito ay inaabangan ang pagdating naman ng District 1 para magtungo sila ng magkasunod sa Bridgetown, Barangay Rosario. Okay na, thank you. At makikita dito sa may likurang bahagi ang float ng barangay, Barangay Manggahan, at talagang nakakasiyahan dahil patuloy pa rin ang tugtog na isinasagawa ng kanilang drum and lyre. Makikita may revolving tower sa kanilang float.
maliban nga pa sa float ay meron pang mga gigantes na kasama dito para sa Barangay Manggahan. Sa unahan, makikita rin si Santa Claus na may bitbit na pamaskong handog. At yan nga po makikita ang revolving tower sa tuktok nitong float na ito. At makikita rin na merong Belen. At nakaantabay ang iba't ibang grupo pa at mga kasama mula sa Barangay Manggahan. Hello po. At sa likuran, hindi pa tapos, meron pang isang train na sakay ang mga barangay officials. At nakita nga natin, nandito si Cap Ponzi King Cruz. Hi, kamusta? Hello po. Yes, kamusta po kayo mga kapasig, iNews, kamusta po kayo? Ang ganda ng floating. Yes, so pinagtulungan ng ating mga SK at barangay employees. Tapos ito po. Ito po ay Tranvia. Dahil po dati sa Barangay Manggahan meron pong riles, daang bakal, at gusto ho nating sariwain yung pagiging Pasigueño natin at balikan yung kasaysayan na minsan sa Manggahan, sa MRR, ay meron dumadaan na Tranvia. Tapos po, yung mismo floating yung may revolving tower. Yes, may revolving tower, may mga silhouette ng mga City Hall, museum, Pasig Rizal Monument. Gawa siya sa mga mais, paper, baon ng nyog, straw. So, pinagkasya yung budget na binigay ni Mayor. Yes. Marami nagmamahal sa Manggahan at gusto namin manalo ngayon. Salamat. Nandito rin po ang mga kagawad po natin. Kagawad Gloria Luwalhati, Kagawad Steve De Asis, Kagawad Albert Serat, Kagawad Danmar, Kagawad Malilay, Kagawad Olet, Kagawad... Sino pa ba yan? Malilay, Joclyn ako, at syempre yung mga SK natin! Manggahan! Tayo lang ang number one! Rodrigo! Manggahan! Tayo na ang number one! Feliz Navidad! Paparapapa! Feliz Navidad! Paparapapa! Feliz Navidad! At talaga naman, kumpleto ang mga barangay officials at ang sangguniang kabataan ng Barangay Manggahan. Binahagi na nga ni Cap Ponzi King Cruz ang inspirasyon sa kanilang float at yung kanilang sinasakyan. Talagang binahagi niya yung storya behind that at punong-puno ng energy ang kanilang grupo mula sa kapitan hanggang sa kagawad hanggang sa kanilang SK na talagang merong cheer at meron pang handog na awitin para sa ating mga manonood. And so far, I think ito na po yung pinakahuling bahagi nitong kanilang parada, yung District 2. Pasko Titap 2023. Itutuloy po natin ang paghahatid ng ating balita sa Bridgetown. Makikita natin kasama din po ang Meralco Rescue Fire Brigade. Kanina nakita naman natin din sa kabila kasama din ang ating DRRMO, ang PNP, ang Peace and Order Department. At ngayon kasama rin natin ang Public Safety Division. Magiging tuloy-tuloy pa rin po ang selebrasyon dito sa lungsod ng Pasig para
sa Pasko Titap 2023. Abangan lamang po tayo ay magtutungo sa Bridgetown para naman sa programa doon at sa iba pang balita kaugnay sa Pasko Titap 2023. Mula dito sa Barangay Rosario, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.